Welcome sa EE Lectures para sa episode 6 natin sa AC Machines. Ang discussion natin is about sa auto transformer. Tara na! Ang pag-uusapan natin ngayon is about auto transformer. So yung auto transformer, it is a transformer with one winding only, part of this being common to both primary and secondary. So as we said doon sa mga previous lecture, sa mga transformer natin, yung relation ni primary sa secondary is magnetically connected. Hindi siya electrically connected. So naiiba tong auto transformer na to, no? Kasi 'di ba, meron kang isang winding na common sa primary and secondary. Hindi siya electrically isolated. So, ito yung transformer natin na kakaiba. So, kita natin sa diagram na meron ka lang isang winding na shared by primary and secondary. And then, ito yung mga formulas natin both sa step down and step up transformer. So, yung primary voltage natin over secondary voltage, siya pa rin si turns ratio. And then, pagdating naman doon sa number of turns, mula point A hanggang point B, pagdating naman sa secondary, mula C hanggang B or let's say BC. Kasi yung makukuha mong voltage mula B hanggang C lang eh. And then yung sa current natin, same pa din, I2 over I1, tas itatranspose mo na lang para makuha mo yung I2 or I1. Pagdating naman sa common winding, siya yung medyo tricky, no? Pero madali lang naman sundan yan once na malaman mo na yung I1 at I2. Pero kung gusto nyong hindi malito, ito yung masasabi ko, no? May hint dyan para mabuo mo yung direction yan. So, bali ganito yan. Ang clue is baliktaran. Okay? So, dito sa unang auto transformer natin, di ba, step down siya. So, ang clue, di ba, baliktaran. So, kung lalabas, ito ay isang step down transformer. Yung direction ng IC mo is pataas. Baliktaran nga, di ba? Kung down, dapat pataas ka. Kaya yung IC is pataas. So, once na ma-determine mo na yung IC is pataas, edi I1, I2, tapos IC. Tapos, apply ka lang ng KCL. So, current entering equals current leaving. So, yung I2 is equals sa IC plus I1. So, kung IC yung hinahanap mo, edi I2 siya minus I1. Pagdating naman sa step up auto transformer, since up siya, 'di ba? Yung direction ng IC mo is down. Kasi nga 'di ba, yung clue natin is baliktaran. So kung up, down yung IC. So kung down yung IC, ganito yung magiging itsura dito sa node na ito. So I1 tapos pababa yung IC and then pataas yung I2. So, current entering equals current leaving. So, I1 is equals to IC plus I2. And yung IC mo ngayon, mangyayari I1 minus I2. For step up auto transformer. Tapos, meron din tayong power transform inductively. So, power input multiply by 1 minus 1 over yung turns ratio. Or yung power conducted, power input multiply by 1 over turns ratio. So, same naman yun both sa step down auto transformer at step up auto transformer. So, in some ways, ganyan lang siya kadali. At dahil isa lang yung winding na ginagamit ng auto transformer na common sa primary at secondary, so meron tayong savings ng copper wire. Kasi nga, di ba, kung two winding, meron kang separate winding para sa primary, may separate winding ka para sa secondary. Pero dahil auto transformer na siya, iisa na lang yung winding niya for both primary and secondary. Ibig sabihin, nakaka-menos ka, no? Or mekos-mekos. Mekas-mekas na si kuya yan! Let's go! Woo! Tornado! Woo! Okay? So, yung saving ng copper mo sa auto transformer is equal dun sa weight ng copper mo dun sa two winding multiply by 1 over turns ratio. So, bali, ito siya, yung saving ng copper natin. So, i-erase lang natin yung mga notes para makita natin. So, yung saving ng copper natin
Ayan. So, weight ng copper doon sa 2 winding multiply by 1 over turns ratio. At syempre, di ba, kung saan ka nakakita ng auto transformer, depende yan sa experience mo sa buhay, no? Let's say, ginagamit rin niya sa starter ng sasakyan para i-jump up, no, yung voltage na na-crank up sa battery or doon sa kickstarter. Ginagamit din siya para sa starter, no, ng mga induction motor. So, binababa niya yung voltage by 50% hanggang 60% para mapababa yung panimulang kuryente ng isang induction motor. Tapos naman, pagdating sa school, meron tayong electrical instrument doon, no, na siya ay isang stepless auto transformer. So, ang name niya is variac or yung variable AC. So, pwede siya makapag-produce ng AC voltage na variable. So, ito yung picture niya. So, ito yung isang variac. So, gawin natin, linisin lang natin yung mga notes. So, dito makikita natin, di ba, meron tayong input at meron tayong output. So, itong variac na to, kumukuha lang ito ng supply na 230 volts. So, mapapansin nyo, no, hindi siya sagad yung top niya. Kasi yung pinakasagad ng winding is abot hanggang 300, let's say. Nakalagay dito sa sagad ng voltmeter, 300. So, syempre, di ba, wala ka namang natural na 300 volts. Kaya, pagdating doon sa winding, nandito lang siya. Somewhere lang siya dito. Kasi nga, di ba, yung magiging supply mo is 230 volts. Pagdating naman sa kabila, dito sa output, so, maglalagay ka ng wire mo dyan. So, kapag pinihit mo to, nasa 0, dito siya magsisimula. So, yung conversion ng voltage mo is from 230 tapos 0 volts. Tapos, dahan-dahan mong pipihitin itong knob na to at lilipat siya ng top niya. Kaya nga, siya stepless, no? Kasi wala siyang hinihintuan. So, dire-diretso lang ikot niya hanggang sa mapunta siya sa dulo. So, let's say, sinagad mo na yung pagkakapihit na itong knob, edi diretso ka dito sa pinakasagad ng output na kung saan magkakaroon ka na ng 300 volt AC. So, di ba, stepless siya. So, isang winding lang, tapos pipihitin mo lang. So, mag-iiba-iba yung value ng voltage dun sa secondary side. Most of yung mga laboratory ng EE sa mga universities, no, may ganito naman. So, ayan, ang tawag dyan is variac, variable AC. So, isa siyang uri ng stepless auto transformer. So, nakikita natin, di ba, may isang winding lang na common sa primary at secondary. So, yung input niya, naka-fix na lang siya dun sa top hanggang 230 volts. Pagdating naman sa secondary, ayan, siya yung magalaw. So, from 0 up to 300 volts. Ngayon, lipat naman tayo sa topic, no, ng conversion ng 2-winding transformer into auto transformer. Kasi yung mga 2-winding transformer can be converted into an auto transformer either step up or step down. Yun nga lang, tandaan, meron tayong sinusundan ng mga dot polarity. So, nakikita nyo itong mga dot na to. Ito. Ayan, tsaka, ayan. Kung naaalala ninyo yung sa Sampner test, di ba, pag magpe-perform ka ng Sampner test, kailangan identical yung dalawang transformer sa isa't isa. At tapos, kapag pinag-winding mo ng series, yung dalawang secondary nila, kailangan oppose sila sa isa't isa para magma-minus yung voltage nila. Magkakaroon ng subtracted polarity. Para yung magiging equal voltage is 0. So, ngayon dito, i-convert natin yung 2-winding natin into auto transformer. So, dapat kung i-step up natin siya, di ba, kailangan yung pagkakakonect natin is additive polarity. So, ngayon, itong nasa taas natin, additive ito. Itong nasa baba naman is subtractive. So, kung gagawin nating auto transformer ito na step up, edi mangyayari dyan, di ba, dadagdag yung 240 volts. Kaya magkakaroon ka ng 2,640 volts. Pero kung step down siya, imbis na madagdagan yung 2,400, mababawasan siya. Kaya magiging 2,160 volts siya. So, ito yung itsura niya, di ba, once na ma-connect siya into additive polarity. Pero let's say, di ba, ito yung gamit mo. Paano mo siya i-connect in additive polarity? So, gagawin natin, yung sa secondary side natin, as auto, kukuha tayo dito.
Okay? So, ito yung isang terminal natin. Tapos, kailangan, di ba, yung dulo nung primary natin, kukonect doon sa meron dot nung secondary. So, galing dito, okay, ikot natin siya dito. Tapos, i-connect natin siya dito. So, once na makonect natin siya, ayan, meron na tayo additive polarity. And then, yung pagdating dito, siya na yung magiging other terminal ng secondary side natin. So, ayan. So, once na ginamp natin yung primary sa secondary, di ba? Yung two winding natin na-convert na into auto-transformer. So, paglabas dito, magkakaroon ka ng 2,640 volts. So, in terms naman sa current, so, tandaan, di ba, two winding siya. So, meron siyang current na I1. At the same time, di ba, meron siyang current ng I2. So, pag na-convert yan sa auto-transformer, let's say, depende kung anong side yung mapunta ha. So, dito kasi, di ba, 2,400 to. So, itong part na to is 2,400 side. Yung I1 kanina, or ng 2,400 volts, nung two winding siya na yung magiging common nung auto-transformer. Tapos, yung I2 kanina, ito pa din siya. Okay? So, yung I2 kanina ng two winding, siya pa din yung I2 ng auto-transformer. Pero depende yan sa configuration ha. So, ingat na lang tayo. Bali, meron naman tayong problem mamaya na may exercise natin yung dalawang scenario. So, ngayon, pagdating sa baba, meron tayong subtracted polarity. Imbis na mag-add, nag-minus. So, kapag tinrace natin yung pagkaka-winding niya, di ba meron tayong dot polarity. So, pagdating sa dulo ng 2,400, hindi siya kumonek dun sa med dot. Hindi katulad ng additive. So, yung med dot, walang dot, tapos kumonek dun sa med dot. So, ito, walang dot, kukonek dun sa walang dot, tapos yung walang dot yung magiging output. So, kung i-perform natin siya dito, hindi mangyayari dito, idugtong natin to, no? Tapos, ito yung magiging output. Pagdating naman sa baba dito, 'di ba, yung walang dot ko-connect do sa walang dot, edi dediretso lang siya dito. Okay, isi-series natin and then magkakaroon na tayo ng output dito. So kapag mineasure mo 'yan, ang lalabas diyan is 2,160 volts. Bali ganun siya. Tapos pagdating naman sa I1 at I2, ganun pa din, since 2,400 volts to, nandito pa din si I1, okay? Tapos si I2 nandito pa din. Ibig sabihin yung hindi mo alam na value, yung I1 ng auto. So mas maganda no, lagyan natin to ng sub I1 auto. So I1 auto. So ayan, bali eto mukhang step up yung itsura nung winding niya, pero nangyari to sa voltage bumaba eh. So katulad ito ng step down. So kung step down yan, 'di ba? Yung direction ng I1 diyan na to winding is pataas. Okay, so I1 ng 2 winding, siya na yung IC ng auto. Okay, so yung I1 mo dito ngayon, bagong-bago na siya. Hindi na siya yung I1 nung dati. So bali, ganyan yung pag-determine ng current dun sa 2 winding transformer na naging auto transformer. So para ma-apply dati dyan, edi gawin natin, mag-solve na tayo ng problem. So for problem number 1, meron tayo 11,500 is to 2,300 volt transformer na rated na 100 kVA has 2 winding. So ngayon, yung 2 windings na to is i-connect natin in series to form a step-down auto transformer as 13,800 volt as primary voltage. So kapag pinag-plus mo kasi 11,500 at 2,300, magiging 13,000 siya. So 'di ba, 11,500 plus 2,300 is equals to 13,800 volts. So, ayan na yung magiging primary niya. So, what will be the possible voltage ratios and kVA ratings? So, ito yung sinasabi ko, meron tayong dalawang scenario. So, di ba, 2 winding siya. Drawing muna natin na yung E sub 1 is 11,500 volts. And then, yung secondary mo is 2,300 volts.
Tapos, yung KVA rating niya as 2 winding is 100 kVA. So, ayan, ililipat natin siya as auto ngayon. Tapos, 13,800 yung primary voltage. Ano yung possible ratio? Ayan, tsaka yung KVA rating. So, dun muna tayo sa umpisa na kung saan meron tayong 13,800, no? Tapos, yung secondary natin is 11,000. Okay. So, sabihin natin yung E sub 2 natin as auto is 11,500 volts. Tapos, yung primary natin ngayon, E sub 1 auto is equal sa 13,800 volts. E di ibig sabihin, di ba, yung nandito is yung 2,300 volt side. Ngayon, aalamin natin yung voltage ratio. So, kung yung voltage ratio ng first case natin, bali yung A prime natin is equal sa E sub 1 auto all over E sub 2 auto. Bali yung mangyayari dyan is 13,800 volts is to 11,500 volts. Yan yung unang voltage ratio natin. So, pwede mo baliktarin yan na step up or step down. So, ngayon, step down siya kasi diba 13,800 volts tapos yung lumabas is 11,500. Or pwede mo siyang baliktarin, yung input mo is 11,500 and yung magiging output mo is 13,800. Pagdating naman dun sa KVA rating, bali ganito yan, no? Pwede tayo magkaroon kasi ng dalawang formula para dun sa KVA ng auto. Okay, KVA na auto transformer is equals dun sa E sub 1 ng auto multiply by I sub 1 ng auto or E sub 2 ng auto multiply by I sub 2 ng auto. So, ang tanong natin, paano natin kukunin yung I sub 1 ng auto at yung I sub 2 ng auto? So, magsimula muna tayo dito sa umpisa. So, dito sa umpisa, meron na tayong E sub 1 ng auto. So, yung E sub 1 ng auto natin is 13,800. So, ibig sabihin, ang kulang na lang natin is yung I sub 1 ng auto. So, kapag dinrawing natin itong transformer na to, diba? Ito siya. So, yung nagpa-flow dito is I1 auto. Kapag chinek natin yan, diba? Ito yung side ng 2,300 volts ng 2 winding. Okay? Tapos yung dito, yung IC natin, since step down siya, baliktaran, yung IC is pataas. Ito yung I ng primary natin, yung 11,500, di ba? I ng primary ng 2 winding, which is siya na yung IC ng auto. Okay? So, yung I1 ng auto natin is equal dun sa I2 ng 2 winding or yung I ng 2,300 kasi ito siya eh. Okay? So, yung I1 ng auto is equal dun sa I secondary ng 2 winding. Okay? Or let's say yung I ng 2,300 volts. So, 2,300 volts. So, is equals to, so, S all over 2,300 volts. So, makukuha natin yan, bali 100 kVA all over 2,300. So, magiging sagot natin dyan. So, 100 kVA divided by 2,300. So, store natin sa A. So, 43.478 amperes. So, 43.478 amperes. So, yan na yung I1 auto natin ngayon. So, para makuha natin yung KVA auto, pwede na natin ipag-multiply yung dalawang parameters. So, 13,800 volts multiply by 43.478 amperes. So, yung magiging KVA ng auto natin ngayon is equals to, okay, so yung letter A natin, i-multiply natin sa 13,800. So, 600,000. Okay? Or sabihin natin, 600 kVA. So, ito na siya.
So, nakita natin, di ba, nung tinransform natin yung 2 winding into auto, tumaas yung kVA capacity niya. Kasi nga, di ba, mas mabilis mag-transfer ng power conductively compared dun sa inductively. Kaya pagdating doon sa charging, mas prefer ko pa rin yung wired charging compared doon sa wireless charger. Kasi dito nakikita natin yung application eh. So, nung nagtatransform siya ng power inductively, di ba, nung 2 winding pa siya, hanggang 100 kVA lang yung capacity niya. So, nung nilipat mo siya papuntang 2 winding, tumaas siya ng 600 kVA. Ngayon, gawin natin, try natin yung kabila. Yung E2 auto, tapos I2 auto. So, kapag chinek natin, meron na tayong secondary ng auto natin, na which is si 11,500 volts. Ang wala natin yung I sub 2 auto. So, bali ito siya. Yung I2 auto. Lalabas ngayon, di ba? Yung I1 auto natin, siya yung I nung 2,300 volts. And then, yung IC natin, siya yung I1 or yung I ng 11,500 nung 2 winding. So, kapag in-applyan natin yan ng KCL, since step down, so pataas. So, ganito si I1, tapos palabas si I2. So, step down, so baliktaran, pataas si IC. So, we can say na yung I2 dun sa auto is equal sa I1 auto plus yung IC. So, yung I1 auto, meron na tayo niyan. Siya yung I ng 2,300 volts, no? And then, yung IC naman, siya yung magiging I ng 11,500 volts. Ngayon, kunin natin yan. So, yung I ng 11,500 volts is equals to, so 100 kVA all over 11,500. So, magiging sagot natin dyan ay, so 100 kVA all over 11,500. So, store natin sa letter B. So, yan. So, 8.695 ampere. So, lagay natin. So, 8.695 ampere. So, since meron na tayo niya, makukuha na natin yung I2 ng auto. Bali, 43.478 ampere plus yung 8.695 ampere. Okay, so yung magiging sagot natin dyan, yung I2 auto natin is A plus B. So yan, store natin, let's say sa Y. So 52.173 amperes. So 52.173 amperes. Ngayon, makakapag-solve na tayo ng kVA ng auto with refer sa secondary side. So, bali, 11,500 volts multiply by 52.173 ampere. So, yung magiging kVA natin, dapat 600 kVA. So, try na natin ngayon. So, Y multiply by 11,500 is equals to, ayun, so 600,000 VA din or sabihin natin 600 kVA. So, ayan yung mga kVA mo, no, dyan sa unang configuration na yan na kukuha. So, from 100, sumipa siya papuntang 600. So, ngayon, ano yung sinasabing pangalawang configuration? So, yung pangalawang configuration, more on, ganito siya. So, meron kang 13,800 ulit as primary. So, E sub 1 auto. So, 13,800. Pagdating sa secondary, 2,300 na lang siya. So, si 11, ayan, so 11,500 yung nandito. Tapos yung nandito ngayon is si 2,300 volts. So, ngayon, di ba, mababago yung turns ratio mo dyan. Kasi ang turns ratio natin yan para dun sa pangalawang scenario is 13,800 volts all over 2,300 volts. Siya na yung turns ratio natin. Ngayon, paano magbabago yung kVA rating niyan? So,
So, tandaan natin, no, yung KVA auto natin, same pa din yung formula. Pero dahil iba na yung combination natin, maiiba si I1 auto. So, kapag chinek natin ito, di ba kanina yung nandito is si 2,300. Ngayon, si 11,500 volts na. Ibig sabihin, yung magpa-flow na current dito is yung current no 11,500 volts, which is si 8.695 ampere. Okay? And then, yung nasa common winding naman, ang magpa-flow dito is yung I2 or yung I2300 volts, which is si 43.478. So, dito na lang natin lagay, no? So, 43.478. Yung IC natin ngayon, which is yung I2300. Tapos, mangyayari, magsasama pa rin sila. So, yung lalabas pa rin dito is 52.173 amperes. So, kahit anong configuration, lalabas na same lang yung I2 auto na kukuha. Since step down, yung direction ng IC pataas. So, dalawang current entering and yung pa rin yung current leaving. So, hindi nagbago yung I2 auto natin. Pero maapektuhan ba niyan yung KVA rating? So, let's see. So, ngayon, isolve muna natin is yung reverse sa primary side. So, di ba KVA auto? So, tandaan, condition 2 na to. So, yung E sub 1 auto natin ngayon, same pa din, si 13,800 volts. Ang nag-iba nga lang is yung I1 auto. Yung I1 auto natin ngayon, hindi na si 43, kundi si 8.695 na amperes. So, kapag pinag-multiply mo yan, yung magiging sagot ay, okay, so lipat tayo dito, no? So, si B, siya si, ayan, si 8 point something. So, B times 13,800. So, is equals to, ayan, 120,000 volt ampere. Or pwede natin masabi, 120 kVA. Hindi ganun kataas yung naging pag-angat ng power natin dito sa pangalawang configuration compared dun sa una. So, ngayon, try rin natin yung according sa secondary side. So, yung secondary side ng auto natin ngayon, so tandaan, no, pwede balik ta rin yan. Pwedeng 2,300 yung input mo and then yung output is 13,800. So, 2,300 volts ito at imumultiply natin doon sa I2 auto. So, hindi naman nagbago yung I2 auto, di ba? 52.173 pa rin siya. So, 52.173 amperes. So, kapag pinag-multiply natin yan, dapat 120 kVA pa din. Okay, so Y times 2,300. So, yun, magiging equals to 120,000 volt ampere or 120 kVA pa din siya. So, masasabi natin, di ba, mataas yung power transfer capability kapag yung turns ratio mo is malapit sa unity. Okay, compare sa malayo. Kasi 'di ba dito, malayo na sa unity yung transformation ratio natin compare dito sa naunang scenario. So kung malapit siya sa unity, mataas yung power transfer compare dun sa hindi. So, ito yung mga sagot natin para sa problem number 1 sa dalawang scenario, no, kapag kinonvert natin yung isang two-winding into auto transformer. Para sa pangalawang problem natin, so, the primary and secondary voltages of an auto transformer are 500 volts and 400 volts respectively. So, ito si E sub 1 and then ito si E sub 2. So, ngayon, show the current distribution when the secondary current is 100 ampere. So, pwede natin siyang i-drawing dito. So, sabihin natin, ito yung auto. So, yung problem natin dito, no, auto transformer na talaga siya. Hindi siya galing two winding. So, meron tayong 500 volts, E sub 1. At meron tayong secondary volts na 400. Tapos, yung kuryente dito is 100 ampere, which is si I2. So, yung tanong sa atin, current distribution. Bali, meron kasing nawawala, di ba? Sila I1
Okay? Tapos si IC. So, since step down to, yung direction ng IC is pataas. Okay? So, ayan siya. So, alamin natin yung current distribution and then yung economy no upper windings in this particular case. So, yung I1, pwede pa rin natin gamitin yung turns ratio dyan. Yung turns ratio kasi, di ba, is E sub 1 all over E sub 2 is equals to I2 all over I1. Okay? So, bali, mangyayari dyan, 500 volts all over 400 volts is equals to 100 ampere all over I1. Okay, so pwede kayo mag-shape solve or i-transpose ninyo, no? So, ngayon, type natin. So, 500 over 400 tapos equals to 100 ampere and then si I1. So, yung I1 natin is 80 ampere. I1 is equals sa 80 ampere. So, lalabas ngayon, di ba? Ito yung current natin na si I1 which is 80 ampere. Okay? Tapos, ito si I2 which is 100 ampere. So, di ba kung ito si IC, so paano magiging 100 ampere yung 80 ampere? Eh di magdadagdag tayo ng 20 ampere. So, technically, si ICI 20 ampere. So, 80 plus 20 equals 100 ampere. So, pagdating naman doon sa economy ng copper, so, di ba nga yun, yung saving ng copper natin is 1 over A, tapos yung weight ng 2 winding. Weight ng 2 winding copper. So, since wala naman binigay na weight, edi hayaan lang natin na symbol siya. So, 1 over A, so 1 over, so 500 all over 400. Tapos, weight ng 2 winding copper. So, after mo ma-perform yan, ang lalabas dyan is 0.8. So, ibig sabihin, di ba, meron kang savings. Okay, na nasa 80%. At ayan yung sagot natin sa problem number 2. And then, last problem natin. So, meron tayong auto transformer na nagsusupply ng 3 kilowatt load at 115 volts at unity power factor. So, if the applied primary is 230 volts, so, step down na naman. So, ito yung E sub 1. Ito yung E sub 2. So, calculate the power transferred to the load inductively and conductively. So, drawing muna natin yung circuit. So, ito siya. Halos kalahati yung binaba. Okay. So, yung E sub 2 mo is 115 volts. Tapos, nagsusupply tayo no, ng power na 3 kilowatt. Okay. Tapos, dito naman sa kabila, yung E1 natin is 230 volts. So, ang hinahanap is yung power transferred inductively. Di ba yung power transferred inductively natin is equal sa power input multiply by 1 minus 1 over A. Tapos yung sa conductively naman is equal sa power input multiply by 1 over A. So kahit papaano, no, madali itong problem na to. So 3,000 watts 1 minus 1 over A all over 115 volts. Tapos yung sa kabila, so 3,000 watts multiply by 1 over 230 volts all over 115 volts. So, check na natin yan. 3,000 multiply by, so 1 minus 1 all over. Ayan, so 230 volts divided by 115. So, yung sagot natin is 1,500 watts. Tapos, sa kabila naman, in the same manner, masasabi natin nangalahati lang rin. Kalahati lang din. So, tanggalin na natin ito. Okay, so 1,500 watts din. So, same lang yung na-shared inductively at conductively.
So, ayan yung mga sagot natin para dito sa last problem natin, no? Sa auto transformer. So, kung nakatulong sa inyo itong lecture video na to, paki-share sa iba. Ayan, para dumami din yung mga subscriber natin, no? At sama-sama tayo matuto dito sa EE Lectures ng mga basic foundations ng EE. So, sa susunod na lecture video series natin dito sa transformer, ang i-discuss na natin is yung parallel operation ng transformer. So, see you sa mga future episodes dito sa EE Lectures and The Lord of Stories podcast. Bye!